Good morning guys. Kasabong lusong-lusong din ako sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube, Kasabong TV. Nandito naman po sa isa kapatid ng mga po sa araw na ito ngayon. Magbigay naman ako og konting tips, sample prueba sa inyo sa kaalaman ko sa pag-alagang manok. Kasabong bago ipagpatuloy ang lahat, ipakilala ko mo sa inyo. Ito na siya ang winner ko nga tinawag ko Sweeter Grey Talisay. Ito siya. Itong mga linyada na ito, kasabong alam nyo ba, kaya tinawag ko ito o Sweeter Grey na pagkakalisay kasi pinagparis ko ang regular grey ko, yung 3 times winner ko na nabalda, at saka yung babae ko nga sweeter. Ito na siya ang postura resulta sa nagiging mga anak. Pagdating sa laro, lamang sila sa panalo kaysa talo. Natural lang naman ang laro, may talo. Pag hindi para sa atin ang araw na yon, para sa kalaban natin ang nanalo, kaya lang mas marami sa magkapatid nila ang ipinanalo ang laban, kunti lang ang talo pagdating sa laro, sa labanan. Karamihan sa kanila ipinanalo ang laban. Kaya ayan ang tinatawag natin na ito nga lamang sa panalo kaysa talo. Kasi dito sa aking mga content, ang sinasabi ko dito ang katotohanan lang. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ko sa inyo walang katalo-talo. Sila lang yun. Sa ibang nagko-content siguro, mayroon siguro silang nagiging manok na kanila nalimitas sa manok na wala talaga sila katalo-talo. Pero ako, hindi ako biniyaan ng ganyang linyadag manok. Ang sa akin, lamang lang sa panalo kaysa talo. Pero aminado ako, may talo din. Yan to. Kasi dito sa industriya, sa laro sa manok, ano kagaling para sa sarili ko itong obserbasyon sa pagpalay ng manok. Ano kagaling? Kapag oras talaga, hindi para sa iyo. Oras mo nga, ikaw makakalala tayo dito. Pero pinaka-importante dito, tulad nitong mga tinawag kong Sweeter Grey ko, kahit wala sa kagwapuhan ang pagmukha, pero ang pag magbigay ito o laro, talagang ikakatuwa sa manonood. Yan ang totoo. Kasi itong mga linyada na ito, kahit hindi sa kagwapuhan, pero mahusay, mas pogi, mas gwapo. Kaya napag-itrisan ko ito, napadamihin ko, mas lalo pang minamahal ko ito sa ngayon silang mga tinawag kong Sweeter Grey. Kasi ito siya ang panalo, ito ang nag-uwi og swerte sa akin. Yan to. At saka pinaka-importante dito sa mga linyada na ito din, kung mag-out, magbinta ako, parang mababawi ko ang binibili ko ng pills, pagkain sa mga kasamahan nila, lalo na kung may mga sisiw ako. Obligado ako magbinta, mabilis, mabili agad-agad pag ganitong mga linyada. Kasi ang linyada kasi ito, may kapatid ito na mana sa sweater, tapos may talisay sila. Kasi cruises nga sa talisay at saka sa pulang sweater. Excuse me. Yan ang totoong istorya nito. Porque talisay ito, sakto lang, may mga kapatid dito na pula. Ang kapatid nito na pula, ganun din, na nagdaan din panalo. Kaya sa inyong, para sa inyong mabaguhan pa lang, may advice ko sa inyo, pag makamanok kayo ng lamang sa panalo kaysa talo, doon na tayo. Huwag na tayo masyadong magpaniwala sa kwento nga pugi, guwapo. Kasi sa totoo lang, pagdating sa larangan sa industriya sa laro sa manok, kahit sa anong industriya sa laro, anong klaseng laro yan, mayroon talagang natatalo. Pero karamihang mananalo sa totoo lang. Halimbawa sa boxing, boxing ba yun? Isa lang yung ibig sabihin, boxing. Karamihan ang
sa laban, hindi mga kagwapuhan. Kasi ang mga puging-pugi, madalas lang yan natatalo sa mga hindi kagwapuhan, hindi kapugi ang pagkalalaki. Ang puging pagkalalaki, bihira lang na nagiging boksingero yan. And ito, kahit saan kayo manood, saan kayo ina-idol yung boksingero din, bihira lang ang tisoy, gwapong-gwapo na nagiging boksingero. Bihira lang ang tisoy naging kampiyon pagdating sa boxing. Ganon din ang manok. Bihira lang dito din ang tinawag o mga picture cock na nagbilag panalo. Lagi natin tandaan yan. Sarili kong obserbasyon nito. Kasi pinagdaanan ko sa manok. Nagmanok na din ko ng gwapong-gwapo. Pero gwapong-gwapo ang aking mga manok. Gwapo lang pala sa pagkatalo. Kaya ito. Kaya wala sa itsura ipananalo sa manok. Ang daming nagsabi talaga na hindi sa itsura sa manok ang makikita ang kagalingan. Ang laro, ang laban niya. Kaya dito sa pag-alaga natin ng manok, ang pinaka-importante dito na piliin talaga natin ang linyada malamang sa panalo kaysa talo. Excuse me, na sa pagpili natin yan. Totoo lang, para sa inyong mabaguhan pa lang. Natural lang naman, sino bang di makagusto, gwapo. Nakaayaw ko naman rin ng manok na pangit, lalo na ang buntot, tinan yung buntot sa akin din. Hindi man to kagwapuhan, pero may kunting hitsura din, diba? Yan ito, pwede din to nga pangharap din sa kapwa manok sa pagdating sa mga sabuang kapit ang pagmukha sa manok kahit hindi sa kagwapuhan. Yan ito, at sa pagdating sa laro, mayroon din ito maibubuga, mayroon din ito nga ano siya, kagalingan na kaya din yan ipapanalo ang laban kasi subok na ito, subok na ito sa laro, pinanalo na nito ang laban. Inuwi ko na ito nga swerte ako, inuwi ko itong lakas, nakauwi ako dito nakangiti dahil sa tuwa ko sa ipinanalo nito ang laban. Yan totoo. Hanggang dito na ito kasabong. Sana mayroon kayong matutunan dito sa mga content ko. Subaybayan nyo na lang palagi at saka kung para sa inyong mga baguhan pa lang, kung mayroon pala kayong mga kailangan na magka-problema ang inyong mga manok, kalkalin na lang nyo ang aking mga content sa videos na i-upload sa aking channel YouTube Kalyaw Pasabog TV. Kasi nandoon, tinuturo ko kung anong mga pamaraan sa kunting diferensya sakit-sakit sa ating manok, kung ano ang lunas, anong pwede nating igagamot para ang ating mga manok hindi madali ang buhay. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpunod. Bye-bye.